Kanilang iniimbestigahan dyan, yung paring opisina ng Vice President. Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng pangalawang Pangulo. Hindi ko na po, nakatulugan ko po, hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. So, ibig sabihin, nung ipaliwanag ko na nakagawa sila ng bagay na illegal, ituloy pa rin nila. Ay mukhang tuloy pa rin po kasi... Kasi yung sinasabi ko sa iyo, yung Opo. privilege speech na ginamit nila na materyales o material para Magkaroon ng tawagin ang Vice President at ayun, imbestigahan. Ang sabi ko, mali yung pagkakabigay nyo sa kanya ng permission na tumayo para mag-deliver ng privilege speech. Okay. At mali din naman na ni-repair nyo pa ako sa rules at yung rules ni-repair sa good government. Ganyan. Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by its nature, yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession eh. Diba? Ibig sabihin, labas sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Ito extrajudicial confession kasi labas ng Sa labas korte. ng korte, Ngayon, depende kung... Dapat siguro napagtatanong muna, kailan niya ba ginawa yun? Nung panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin niya. Na-contempt na. Mga naging pahayag ng dating Vice Presidente. May mga nagkokomento po na parang hindi ba parang nagkakaroon ng self-destruction sa panig ng Vice Presidente doon sa kanyang mga naging hayag? O sa tingin niyo karapatan niyo ng Vice Presidente yung mga naihayag niya sa isang press conference laban sa Duterte administration, sa Marcos administration? Well, nasa tao lang yan kung paano na tinignan yung sinabi ng pangalawang Pangulo, kung ano yung masasabi na tungkol doon. Basta at least the Vice President is truthful enough and honest enough to say something na nasa looban niya. Hindi siya plastic na tao. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. At dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Pero bago ang lahat, pasalamat muna tayo. Mapunta muna 50,000 new subscribers. At sa mga datihan na walang sawang sumusuporta, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Eto na nga. Ano bang meron? Pasalamat din tayo pala doon sa mga nagpa-member na, no? Kayo po ay iniimbitahan ko na magpa-member. Meron po diyang join button. O kung gusto niyo sumama sa ating komunidad at kayo ay mauna sa ating mga nilalabas na upload at syempre mga talakayan usapin, join lang po kayo dyan, ha? Kung gusto niyo akong makausap, pwede nyo rin akong i-add sa aking... mag-join muna kayo dyan para naman ma-add nyo ako, ha? Kahit pa paano. May suggestion kayo, may information kayo, pwede nyo sa aking sabihin. Eto, bago natin simulan, isang like, isang share, at syempre, pag-subscribe mo, yan, all good sa po tayo yan. Pero eto, ha? Ano bang meron ngayon? May sinasabi sa video, eto na. Nubo na tayo. May sinasabi sa video na yung mga tuwad committee na yan, yung mga hearing nila dyan di umano, ay illegal. Ayon sa video. Kaya ngayon, mamaya, panoorin nyo yung video, tapusin nyo yung video para malaman nyo kung sino ang nagsabi at bakit na sinabi na illegal ito. At sabi pa dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinadadalo sa pagdinig ng Quad Committee ukol sa war on drug. Naku po, eto na. Ang sabihin lang natin dito, no? Ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte po, ay hindi po natatakot umatin sa mga ganyang bagay. Lalong-lalong lang alam niya na wala namang katuturan itong binibintang sa kanya. Dapat nga itong mga tuwadkom ang matakot dahil magkakabulgaran na. Naku, yari. Ito na, ha. Pwede ba ikwento mo sa amin? Pasok. Ipinatatawag ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa investigasyon ng Komite sa Madugong Giyera kontra Droga ng kanyang administrasyon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Matapos ang kaliwatkan ng issue ng extrajudicial killings, kabilang ang umano'y reward money sa mga pulis na makapapatay sa sangkot sa illegal na droga sa panahon ng war on drugs, formal nang ipinatawag ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pagdinig sa Martes. Pero bago yan, una nang itinanggi ni Duterte ang sinasabing reward system sa kanyang Madugong Giyera
Giyera kontra Droga sa programa ng SMNI News na problema nyo, itawag kay Panelo nitong Huwebes. Mariin din niyang sinabi na kailanman ay hindi niya inutos ang pumatay sa kanyang kampanya sa War on Drugs. Hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we will be justified in killing them. Buwelta pa ng dating Pangulo, handa siyang humarap sa kamera at marami rin siyang sasabihin. Matatandang ibinunyag ni dating PCSO General Manager at retired police officer na si Royina Garma na aabot sa 1 milyong piso ang pabuya nila sa mga pulis noon at hinango umano yan sa reward system ng Davao Model Drug War. Bukod kay dating Pangulong Duterte, idinawit din ni Garma sina Senador Bato de la Rosa at Senator Bongo na nasa likod ng umano'y reward system. Pero itinanggi rin nila pareho ang akusasyon. Target ilabas ng House Quad Committee ang kanilang initial report sa susunod na linggo. Pero bago yan, nakatakda namang simulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang parallel investigation ng war on drugs. Kasunod yan ang resolusyong iniha-inigo na magsagawa ng sariling investigasyon ang Senado. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mangunguna sa mga pagdinig bilang subcommittee leader. Pero giit niya, simulan na agad ang pagdinig dahil magiging abala na ang Senado sa National Budget Deliberation at iba pang issue sa pagbubukas ng sesyon sa November 4. So, eto ang reaction natin dyan. Mga kasama, hindi po natatakot ang dating Pangulong Duterte umattend dyan sa investigasyon na yan. Lalong-lalo na, alam na po ng mga taong bayan kung gaano kagaling yung implementasyon na nangyari noon. No? Halos lahat po ay nakinabang dito. Taliwas doon sa sinasabi ng mga tuwad committee na yan. Mga tuwadcom na yan. Oo. Base sa kanila, meron daw EJK na nangyayari. Bakit kayo batikos ng batikos sa mga ganyang bagay? Bakit? Ang tanong ng ating bayan. Kayo po ba ay protector di umano? Iyan ay tanong, no? Kasi kung alam nyo naman pala sa sarili nyo na ito ay maganda at maganda ang naging resulta, dapat nga matuwa kayo eh. 'Di ba? Hindi na naging ganun ano bang tawag doon? Kalala, noong panahon na nungkulan ang dating Pangulo. Sa ngayon, nararamdaman natin, samot-saring holdapan dito, agawan ng motor doon, karnaping dito. Ngayon, talamak, mismong harapan mo na. Nag-aabutan ng candy. Napanood nyo ba yung yung babae, nasa tindahan, pero doon naglalaro. Isipin nyo kung gaano kaluwag, no? Etong mga tuwadcom, di umano, parang sila ay against. Ang tanong ng bayan, kayo po ba ay protector? Yan ang tanong nagbabasa lang tayo nagko-comment lang naman. Kung kung alam ng ating mga kababayan na itong mga tuwadcom, pwede nyo i-comment sa comment section. Para naman, interesting, mapag-usapan, mahimay-himay lahat ng mga komento nyo. Huwag nyo rin kalimutan i-like yung video. Ano pa nangyari? Bakit ganon? Diba? Meron pang statement si Karma. Diba? Ngayon, taliwas naman niya sinasabi ng mga taong bayan. Ang taong bayan po ay marunong na. Ang sabi ng taong bayan, yan si Karma, ay binayaran di umano. Yan si Karma ay tinakot di umano. Ang patunay lang po dyan, malalaman natin sa susunod na mga hearing. Baka matapos na naman. Kaya nga sabi sa video, minamadali. Umpisahan na. Baka mamaya abutan siya ng budget hearing sa 2025. Budget hearing na naman. Ang palagay natin dito, opinion ko lang naman to. Ewan ko sa mga subscribers natin, sa mga kasamahan natin dyan, kung ganito rin ang kanilang opinion. Para sa akin, no, hindi ko naman tinutuldukan, kaya nga opinion lang Para sa akin, ang nangyayari dyan ay diversion strategy o taktika nila para mapagtakpan kung ano ang nangyayari dyan sa mga pondo ng bayan. Yun lang ang para sa akin. Hindi ko alam kung para sa inyo mga kasama kung ano yung pananaw nyo rito sa ginagawa nila. Pinatawag, panggigipit, Duterte, yung mga kaalyado ng Duterte. Maliwanag pa sa sa tubig ng Clearwater. Maliwanag na maliwanag. Alyado ng Duterte, Bongo,
Senator Bato, Sara Duterte, Duterte papatawag, 'di ba? Nalalapit na kasi ang eleksyon. Midterm plus sa 2028 pa. Alam nyo na. So ito namang marurunong at may mga utak na mga kongresista, 'di ba? Yung marurunong umaalis na po doon sa mga nandyan sa Crocodile Farm. Kagaya ngayon, babanggitin ko na naman, nag-number 1 na naman sa survey. Si Senator Marcoleta, senador na natin yan hindi na natin tawagin congressman. Senador Marcoleta, nag-number 1 na naman. Yung PDP lineup, wag niyo pong kakalimutan. Kung ano yung PDP line para naman mabago, wag niyong baliwalain yan. Mamili kayo ng boto. Isipin nyo kung mabuti. Kung naranasan nyo ngayon yung panloloko, dun kayo, ibalik nyo yung dati. Yung dati na safe kayo. 'Di ba? Yung pinaglaban, yung droga. Yan. Pinagbabawal na technique. Yun lang po, safe na yung tao ron. 'Di ba? Ano pa meron? Dito sa Katapangan, kung tapang lang ang pag-uusapan at hindi ka plastikan, pinagtanggol po ito ni Senador Bato, si Ate Sara. Kasi, parang na-interview siya rito Na-interview siya dito, si Senator Bato. Ngayon, sinabi niya lang kung ano yung totoo. Ang mga Duterte hindi plastic, nagsasabi ho yan ng totoo. Tama, mali. 'Di ba? Hindi naman po yan pumasok sa politika para magpa-cute, magpa-ano. Nanununtok nga yan 'di ba? Kung mali yung ginagawa, sinusuntok ni Ate Sara. Alam niyo yung nangyari sa Davao, yung sheriff, 'di ba? Ano ginawa niya? Kasi hindi makatao. 'Di ba? Ang Duterte, ang isip niyan, puro Pilipino. Para sa kabubuti, kagaganda ng bansa. Pero kung tinataranta, kagaya ngayon, ito napapag-usapan lang naman. Kagaya ngayon, ang usapin dito, corruption. Ang number 1 na usapin, corruption. Pero dinadivert. Yun nga sinasabi ng diversionary tactic. Eto na, papasukin na natin si ate. Ano ba meron dyan, ate? Pasok mo. Sa mga naging pahayag ng dating Vice Presidente, may mga nagkokomento po na parang hindi ba parang nagkakaroon ng self-destruction sa panig ng Vice Presidente doon sa kanyang mga naging hayag? O sa tingin niyo karapatan niyo ng Vice Presidente yung mga naihag niya sa isang press conference laban sa Duterte administration, sa Marcos administration? Well, nasa tao lang yan kung paano na tinignan yung sinabi ng Pangalawang Pangulo, kung ano yung masasabi na tungkol doon. Basta at least the Vice President is truthful enough and honest enough to say something na nasa looban niya. Hindi siya plastic na tao. Kilala natin yan, naprangka na tao yan, hindi plastic yan. Hindi yan yung political pogi, yung papugi-pugi politiko, papupap sa pamulitika, kundi prangka yan na tao. Nanununtok nga yan ng yung pag nagalit yan, nanununtok nga yan, yan pa. Magsasabi pa ng katotohanan na sa loobin niya. So, sa tingin niyo, totoo naman yung mga sinabi niya? Kagaya nung sabi niya na ang Pangulo daw ay hindi alam kung paano pamumunuan yung ating bansa, kaya binigay lang niya na grade sa Pangulong Marcos ay isa lang out of 1 to 10, 1 daw lang ang may bibigyan niyang grade. Well, that is his opinion, di ba? Opinion niya yun. So, yun, nasa loobin niya. So, meron pa siya nabanggit na kung hindi daw titigilan ang pag-atake sa kanila, ipapahukay daw niya yung bangkay ng dating Pangulong Marcos at ipapatapon sa West Philippine Sea. Ay, yun na, lumalabas na yung pagiging candid ng Duterte sa kanya, no? Yung paggamit ng mga figure of speech lumalabas na. Alam mo na yun sila sa kanilang hindi nagtatago ng galit pag ginalit mo yan, magsasabi talaga yan kung anong sa loobin niya. So, alam mo na. Pero sir, ano yun? Hindi ho ba magiging negative ang impact sa Vice Presidente kung makakarinig ng gano'n na dahil nga sa pagkainis na o pagkapikon sa mga nangyayari? Dapat po ba mapayuhan? Bilang mga lapit ho kay Vice Presidente, plano niyo bang payuhan na maging maingat din sa binibitiwang salita? Dahil baka maka-apekto sa kanya, lalo na kung may mga pinaplano siya sa larangan ng politika sa susunod na panahon.
as I have said, yung trademark yan ng mga Duterte, no? Yung pati na rin kami na tumagal sa na under the wings of Duterte. Yung pagiging prangka, pagiging honest, wala po sa amin yung pugi-pugi politika. Bahala kayo, you get what you say, you get what you say, you see what you get. Yes, of Ganun course. yung mga Duterte. Hindi yan nagpapapugi-pugi kahit na masama ng loob. Kunyari, galit na pero nagpapakyut-kyut pa rin sa TV. Hindi yan ganyan klaseng tao. Lumalabas talaga yung natural sa kanila. Hindi yan nagpapapugi yung mga tao na yan. Kailan siya po ang ating pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa? So, sa tingin nyo, parang appropriate yung mga nasabi ho ng Vice Presidente? Yes. I cannot say appropriate or inappropriate dahil subjective yan. Subjective yan kasi yung mga kunyari gusto magiging properly appropriate, sabihin nila inappropriate. Pero yung mga tao naman na gusto ng Pero sa akin Senador Bato sa akin appropriate. Bakit? Oo. Lahat ng mga strong words naman 'di ba? Binitawan niya. So, tayo naman, ma-interrupt ko lang to si ate. Tayo naman ay democratic country. So, meron tayong freedom of speech. So, malaya tayo hayag kung ano yung nasa loobin natin. So, 'di ba? Wala namang paninira doon 'Di ba? Hindi siniraan niya. Nasa sa loobin niya. Magsalita ka kung anong gusto mong sabihin. 'Di ba? Walang masama doon. Unless na lang kung tayo ay hindi demokratikong bansa. 'Di ba? 'Yun. Mahirap 'yun. Pwede kang makulong doon. So, kagaya na sinabi, demokratikong bansa, meron kang pribilehiyo magsalita kung anong nais mo. 'Di ba? Okay, pasok mo ate. ng isang leader na hindi plastic, yung totoong tao na lumalabas kung nagagalit, ilabas ang galit, kapag masaya, ilabas ang saya, at hindi nagpapapugi-pugi sa politika, ay that's appropriate para sa kanila. Di ba? Parang sabi ng ibang tao, tama lang, gawin mo yan. Ma'am, gawin mo yung, kung anong salubin mo, sabihin mo. Huwag kang magpapugi dyan, huwag kang magpa-cute-cute dyan, hindi ka man na kagaya ng ibang politiko dyan na pangising-isi dyan, pero ahas pala, mga ahas pala. Yeah. So, Ayan na, speaking of ahas, marami tayo dyang alam. 'Di ba? Ahas, mangga, bibigyan ko lang kayo ng blind item kung sino yung mga binabanggit ni... hindi ka naman sinasabing binabanggit, Oo, may pakiwari. Kung sino ba yung mga katandem noon, kung sino yung dumikit noon para manalo, kilala nyo ba siya? Kilala nyo? Kilala nyo siya, tanggalin nyo na yun. Tanggalin nyo sa listahan yun. Tamo, nabudol din tayo. Diba? Yun ay kung saan makikinabang, dun, yun ay nandoon. Isipin nyo, tumakbo yung dating Pangulo, dating Pangulo. Andun siya, dumikit siya sa katikit kasi alam niya malakas. Diba? Tapos ngayon, tumakbo itong kung sino nakaupo ngayon. Dumikit din. Tatakbo pala. Tumikit pala sa ngayon. Samantalang iyon, magkalaban yun, magkatunggali yun. Yung isa na yun, nakatikit dati sa Pangulong Duterte. So, nakaupo na. Ito ngayon, nakikita natin ngayon, titikit siya ngayon dun sa kung sino nakaupo ngayon. Kilala niyo yun. Diyos me, Marimar. Oo. Pag yun ang nakita niyong pangalan, nako, tanggalin niyo na. Hindi magandang yun. Hindi pwede iboto yun. Kasi balimbing yun. Kumbaga sa bangka, tatahakin niya yung dalawang ilog. Hindi maganda. Para sa akin, opinion ko lang naman po yun. Tuloy mo ate. ito yung tunay na, kumbaga, ganun lang ka, prangka, dahil ganyan talaga ang mga Duterte, sir. Ganyan talaga. Pinili si Pangulong Duterte, yung ama, naging Pangulo, dahil sa kanyang pagiging prangka, kanyang pagiging bulgar, sa kanyang pagiging tough-talking. Siya, pinili ng taong bayan dahil dyan. So, BP Inday Sara is also a Duterte. So, what do you expect? Talagang lalabas yung Duterte sa kanya. And do you think, sir, hindi ito nakakabahala na may ganung mga akusasyon ba or hindi magandang nasabi ang Vice Presidente sa nakaupo? Kasi, di ba, ang ating pangalawang Pangulo, inaasahan ng taong bayan, at least magtulungan to address yung napakaraming problema ng ating bansa. So, ito bang ganitong mga developments? May Ate, may interrupt na kita. Ayaw nga ni Ate Sara doon sa mga korap. Oo, alam nyo, naubos na ang pondo ng bayan.
doon siya umayaw. Kasi nga nakikita niya na parang may mali. Biruin nyo parang first quarter ata ng 2022. Tama ba? O first quarter ng 2023. Correct nyo na lang po ako kung ako po ay mali. No? Nakitaan niya ng mga hindi magandang aktibidades, no? Nauubos si ganito, nauubos si ganun. At tapos, ang nangyayari, ito di umano, dapat siya yung mag-i-stand para sa bansa kung sino nakaupo ngayon. Ang nangyayari, nandun na. Kung sino yung pinakalulong. Kilala nyo ba siya? Yun na ngayon. May inauguration, siya nagsasalita. Yung lulong kung saan nagpupunta, siya nagsasalita. Dapat ang nagsasalita, ang kung sino nakaupo ngayon. Ang nangyayari, iba na. Hindi na yun ang presidente. Kung sino yung lulong at matakaw, yun na po ngayon ang nagmamanipula di umano ng bansa. Agree ba kayo sa mga ganung pangyayari? Na dapat yung ano ba pangalan nun? Yan yung pinakamataas na sa Crocodile Farm. Agree ba kayo na siya yung magmando? Ang nangyayari kasi siya yung nagmamando lahat. Di umano? Agree ba kayo? Kung agree kayo, type nyo sa comments nyo. Kung hindi naman kayo agree at dapat ito ay hindi na manalo sa susunod, itong mga to, type nyo rin dyan. Hindi na kayo mananalo sa susunod. Bakit? Iniubos nyo yung pondo ng bayan. Di umano? May utang pa. Ang utang ngayon, kung hindi tayo nagkakamali, ay trilyon na parang 15 trilyon na po ang utang ng Pilipinas. Nang utang ng 15 trilyon, wala pang, ano pa lang ngayon? 2024, in 2 years time. 15 trillion plus benta gold. Ano na namang mangyayari? Wala na. Tuloy mo ate. Mga banat ho ang Vice Presidente sa nakaupong Pangulo, hindi po ito nakakabahala na baka makaapekto sa stability ng bansa? Depende nga yan sa pagtingin natin. Depende sa pagtingin natin yan. Dahil as I've said, pakatotoo lang yung ating Vice Presidente. Kung masama ang loob yan, nilabas niya yung kanya sama ang loob. Pakatotoo lang siya, hindi siya plastic. So when you say stability ng ating bansa ay nanganganib dahil sa ganung relationship, mas hindi stable ang ating bansa kung sila yung magpaplastikan. Diba? Magpaplastikan sila. Para very kuwan yung condition ng ating bansa pag plastikan lang ang ating mga leader. Kaya nga lumabas yung totoo kung ano gusto nyo. Yan katotohanan. Karamihan dyan, sa Kamara, yung mga kongresista. No? Ang isang kilala ko lang dyan na nakita ko, hindi lang pala isa. Dalawa. Ang matapang na nagsalita dyan, ang mga representative at mga kongres. Si Senador Marcoleta at si B.H. Herrera. Huwag niyo palang kalimutan na B.H. Herrera party list, Panaw party list, PW party list. Yan ang nakikita ko mga party list na talagang magaling. Ang gusto isulong, kung kayo mamarapatin nyo, na mamili rin kayo ng mga tatakbo na pagkasenador na merong alam sa batas, hindi yung nag-aalam-alaman lang. Alright? At syempre, doon sa mga party list ay mga abogado. Pero yung mga abogado, wag yung mga makakaliwang abogado. Kasi wala rin mangyayari kung makakaliwa yan. Alam nyo naman, yung mga kaliwa. Yung may mga kaso na convicted pero ngayon ay tatakbo. Ano nangyari sa Pilipinas? Wala na. At ito pa, isa pa isang isang mensahe lang. Suriin mabuti. Pag alam na trapo, tapon. 'Di ba? Ito. Bigyan natin yung slide na sinabi rito na illegal pala yung mga ginagawa ng Tuwadcom. Paano natin nasabing illegal? Eto, papakita ko muna sa inyo yung slide na eto hindi plastic. Wala pala sa akin yung video. Iba pala to. Wag na natin yan na isama. Ito na lang. Yung video na
Oo, na illegal yung ginagawa ng mga tuwad ko. Diyan sa pag-iimbestiga nila. Oh, Senador, ano bang meron dyan? Pwede mo niyo ba sabing ikwento kung paano naging illegal lahat ng mga ginagawa nila dyan? O, pwede niyo ipasok. Hindi ko lang alam, ano, doon sa... Pero parang hindi natin natuloy yung quad. May hearing kayo na sa Kongreso, narinig ko yung parang blue counterpart ng Blue Ribbon Committee ng Senado ko. A good government ata, si Congressman Chua ang nagpe-preside kanina. Ano ang kanilang iniimbestigahan dyan? Yung paring opisina ng Vice President? Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng pangalawang Pangulo. Hindi ko na po, nakatulugan ko po, hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. So, ibig sabihin, nung ipaliwanag ko na nakagawa sila ng bagay na illegal, ituloy pa rin nila. Ay mukhang tuloy pa rin po kasi... Kasi yung sinasabi ko sa iyo, yung Opo. privilege speech na ginamit nila na materyales o material para Magkaroon ng tawagin ang Vice President at ayun, imbestigahan. Ang sabi ko, mali yung pagkakabigay nyo sa kanya ng permission na tumayo para mag-deliver ng privilege speech. Okay. At mali din naman na nirepair nyo pa ako sa rules at yung rules nirepair sa good government. Sa mga hindi pala nila Mukhang pinakinggan. nabaliwala po yun, Kong. Yung punto na yun. Nasa sa kanila na yun. Kung baliwalain nila, pati yung tuntunin namin. Oho. At least, maliwanag na sa mulat mula pa, kahit na illegal, gagamitin ninyo para sa ganun, mapatawag nyo lamang ang Vice President. Oho. Right, parang hindi naman po ata pumunta ang pangalawang Pangulo kanina, pero ang pumunta po ilang staff niya. Nakita ko doon si dating Yusek Michael Powa, si dating Yusek Mike Densing. Nandun din po kanina. Isa sa mga tinatanong po nila ukol doon sa mga pinagkakagasusan ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kong. At pagkatapos, kinwestiyon din natin yung dineklara nilang parang motu proprio, yung isang manifestation na nanggaling sa isa sa aming kasama na noon ay nakaharap sa Appropriations Committee at binabalikan niya yung ilang issue sa Department of Education. Oho. Manifestasyon lamang yun dyan, ha? Ibig sabihin, hindi naman siya full privilege speech. Manifestation lang, pero tinanggap yun at ginamitan pa ng motu proprio. Ayun. So para sa akin, puro wala sa lugar lahat ang pasimula. Samantalang yung aking privilege speech, kagaya ng sinasabi ko noon, at mas malawak pa yung aspetong kinover ng aking privilege speech. Opo. Hindi man lang ni-refer sa committee din. So dito makikita mo yung selective process. Kapag gusto nilang gawin, kahit na sa pamaling pamaraan, gagawin nila. Ayun. Pero kahit na tama, kung ayaw nilang gawin, Wala. walang magagawa talaga. Opo, talagang tutuloy nila kung gusto nila. Oo, pero kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga investigasyon na yan. Pero doon sa punto kong ng parallel investigation, kasi ito po ang maging box populi din natin. Kung meron pong investigation ng Quadcom, ng Kamara, at magpapatawag din halimbawa ang Senado, ano ang magiging senaryo nito, Kong? Halimbawa, may mga iniimbestigasyon doon sa part ng Senado at sa Kamara. Siyempre, may kanya-kanyang version nito, Kong. O di paligsahan. Ganon? Sana man lang magtugma ang kanilang resulta. Di ba? O paano kung itim yung nakuha doon sa kabila? At sa kabila. Doon sa isa naman ay puti. So, sinong paniniwalaan ngayon? Sasabihin siguro ng mamamayan. Sinong paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Pareho kayong kapulungan ng legislative branch. Opo. Di ba? Hindi ba dapat namin asahan magkapareho sana ang resulta ng inyong investigasyon? Di ba? Bakit po ito itim? Sa kabila ay puti. Oo. So, yan ang sinasabi ko. Paano halimbawa kung ipatawag din ng Senado si Garma? Di ba? At lahat ng sinabi niya sa Kamara, bigla niyang binaligtad din doon. Di ano mangyayari dito ngayon, Kong? Hindi, ang dapat sanang tingnan muna nila, wala man lang kasing nagre-raise ng issue Ako ayaw ko na sumama doon dahil sinabi ko sa inyo, hanggat maaari. Ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko Opo. Baka mamaya awayin lang nila ako doon. Tayo naman hindi tayo nakikipag-away. Kaya ako minsan ginagamit ko na lamang ang ating palatuntunan para sa ganun, maliwanagan ng ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, yung affidavit ni, anong pangalan ng babae? Si Ruina Garma. Pulisya tayo, Opo, retired colonel, dating PCSO chairman. O yung Colonel Garma. Opo. Hindi ba siya ay nagsumite ng affidavit? Na kung saan ay dinawit niya yung kanyang mga kasama sa kapulisan. At nagkwento siya ron na di umano ay pinatawag siya ng Pangulong dating Pangulong Duterte na ipatawag at naghahanap yata siya ng pwedeng mautusan na gumawa ng isang task force na ganito at ganyan. Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by its nature,
yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession eh. Yun Diba? Ibig pala. sabihin, labas sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Ito extrajudicial confession kasi labas ng Sa labas korte. ng korte, oo. Ngayon, depende kung... Dapat siguro napagtatanong muna, kailan niya ba ginawa yun? Nung panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin niya. Opo, na-contempt na. Nasa kongreso po So siya. nakakontempt, tapos gumawa siya ng affidavit. Opo. So yan may ads lang po. Meron bang nagtanong, ang laki yata ng ang laki ng pagkakaiba nang ikaw ay nakakulong at ikaw ay hawak-hawak mo yung kalayaan, gagawa ka ng sarili mong pagpapahayag. Kung nakakulong ka, doon pa lamang sa atmosphere o kondisyon ng pagkakagawa mo niyan ay parang hindi na voluntary. Di ba? Kaya nga po panayang agugulhol niya ng iyakong, di ba? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa Okay. yun. Doon pa lamang sa lugar o sa kondisyon na kung kailan mo ginagawa ang iyong pagpapahayag sa pamagitan ng written affidavit, maaari ka nang magduda sapagkat nakakulong yung tao eh. Di ba? Dapat sana pinalaya muna. Ayun. Pagkatapos, nakapag-isip-isip siya, sa kanya gagawin. Dito, maliwanag na yung duda kakapit sa kanya. Oho. Pagkatapos, sa mga abogado, ng mga nag-aaral sa batas, meron namang tinatawag na rules of court kasi Opo. na makakagawa ka lamang at pagtitibayin mo lahat ng mga sinabi mo sa iyong pagpapahayag kapag lahat na ngayon ay nasa iyong pansariling pagkakaalam, Ayun. personal knowledge. Knowledge. Kasi kung yung iba doon na sinabi mo ay narinig mo lang o sinabi sa iyo ni ganito, oral man o sa magitan ng sulat, hearsay kasi yun eh. Ayun. Opo. Ang tawag doon ay hearsay evidence. Ano mang klaseng pagdideklara ng isang tao ay binding lamang yon sa kanya. Ibig sabihin, nagpahayag siya sa pagitan ng affidavit. Siya lamang nakatali doon sa kanyang pagpapahayag. Okay. Merong tinatawag na res inter alios acta. Ito yung rule. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maitali. Halimbawa, ikaw, Nelson, gumawa ka ng affidavit. Binanggit mo si Jenso Barjaga. Opo. Binanggit mo itong 3 cameramen dito. Opo. Hindi basta ganun ka-simple yun. Hindi mo magagamit yun kahit na ginamit mo yung pangalan, bininggit mo yung pangalan, sapagkat yun ang rule. Yun ang tuntunin. Res inter alios acta. Kailangan patibayin mo yan sa pamagitan ng ibang mga independent evidence. Yun. Hindi lamang kung mo sinabi mong ganun. Kasi pag nagkaharap-harap kayo sa korte dyan, pag sinabi niyang, hindi ko sinabi sa iyo yan. Kasi ikaw ang claim mo eh. Sinabi. Hindi, dinig natin. Sinabi mo nga sa akin. Kaya nga sinabi ko, personal knowledge. Ang problema, pag tinanggi niya, nagsisinungaling ka. Pero, yung binanggit mo na pangalan, sangayon sa iyong affidavit, maaring yung kanyang pagsasalitang hindi totoo yan. Maaring humina yun sapagkat meron kang bukod sa sinabi niya, meron ka pang independent evidence. At yung independent evidence na yun ang magiging arbiter kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Ganun pala. Yan, meron na naman tayong nalaman ha. At doon sa sinabi, according to the video, ay illegal. So, naniniwala tayo mga kasama. Kasi ito ay trial lawyer. Si Senador Marcoleta. Alam niya ang batas. Kaya nga nung tinanggal siya sa committee, natawa na lang siya. Ayaw niya na nga makipag-away. Ayaw niya awayin kasi hindi naman siya sanay makipag-away. No, hinayaan na lang niya. Kasi alam naman natin, lalong babango yung mga inaapi. Eto na nga. 'Di ba? At kasi may boses. At saka doon, sa naniniwala at hindi naniniwala sa statement ni Garma, comment nyo kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa comment section. Ang paniniwalaan lang natin dito, alam naman natin na sinabi ni Congressman na illegal yung mga nangyayari dyan. Alam na nga nilang illegal. Di umano doon sa video, napanood nyo, alam na nga illegal, ginawa pa, tinuloy pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging mapanuri kayo sa darating na midterm election o kahit dun sa 2020 election, maging mapanuri pa rin. Para naman, maging maayos na ang ating bayan at hindi na tayo ganito. May mga panggigipit at ang nangyayari ngayon, yung pondo ubos, may utang pa Pilipinas.
hirap na ang bansang Pilipinas. Lalo pang nahihirapan dahil nga sa palaki ng palaki yung mga crocodile. Naging farm na sila dyan, di umano. So eto, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang pahuli sa mga issue ng bansa. Share yung video, like, at syempre, eto na, ang ating talakayan. Maraming salamat at magandang araw. Bye-bye!